Magandang araw at ngayon ay pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa ating devotion for today and 365 days ng devotion life natin. So ngayon, doon pa rin po tayo sa ating 1 week prayer and fasting. At ang ating title and topic ngayon ay unahin lagi ang paghingi ng gabay sa Diyos. So, basahin natin yung kanyang mga salita sa aklat ng Ezra 8:21. Sabi doon sa tabi ng ilog Ahaba, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. So, si Ezra po ay, kung natatandaan natin, ito ay nandun sa kapanahunan ni Nebuchadnezzar at isa sa pinalayas. At naglakbay nga sila from Israel tungo sa lugar na pinuntahan nila. So yun, ano ba yung katuruan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon? Sabi doon, una, we need to fast for our journey. So, lahat tayo ay naglalakbay, umaalis, at mahalaga na talagang sa mga bagay o panahon na ginagawa natin yung yung pinagkakabisihan natin ay kailangan natin talaga na ihingi ng gabay sa ating Diyos. Kagaya ng paglalakbay o yung journey, hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging hadlang o maging pagdadaanan mo doon sa lugar na pupuntahan mo. Even malapit yan o malayo, mahalaga na talagang bago ka umalis ay pag-fasting natin to. O magkaroon tayo ng deep connection sa ating Panginoon bago natin puntahan yung isang lugar, gawin yung isang bagay. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng fasting. We need to fast for our journey. Pangalawa, sabi dito, we need to fast for our family. So, mahalaga na talagang pinagpipray natin araw-araw yung ating pamilya na hindi sila nawawala doon sa prayers natin na magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. At mahalaga na talagang kapag andun yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, yung gabay at pag-iingat niya patuloy nating mararanasan. So, pangatlo, sabi dito, we need to fast for our property. So, ito mahalaga rin kasi minsan ito yung, sabi niya, ay nagiging dahilan ng pagkakalayo natin sa ating Panginoon. Why? Kasi, minsan nagiging Diyos na natin yung ari-arian natin, yung pera. Nagiging mas mahalaga na yung pera kaysa dun sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa ating Diyos na sakripisyo. So, even me, I'm subject of that kind of attitude. So, mahalaga at nare-remind ako sa mga ganitong bagay na talagang the more na dapat binibigyan ka ng Panginoon ng blessing at ibinabalik yung mga bagay na nasa iyo, dapat ay mas pagtibayin mo yung connection mo sa ating Panginoon. Although talagang andyan yung temptation, yung mga pagsubok talaga na talagang susubukin ka ng ating anang kaaway para linlangin ka sa mga bagay na nangyayari muli sa iyo. Kasi ang Panginoon natin napakayaman, kaya niyang ibigay lahat. Pero ang isang bagay na nagiging dahilan is yung nagpapadala tayo doon sa binibigyan ng ating Panginoon at nauubos yung oras natin doon sa mga bagay na hindi dapat binibigyang halaga kaysa sa ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, pray and ask God directly of your needs. So, mahalaga talaga na i-ask natin sa Panginoon, let's pray and ask God for our needs. Kasi mas alam ng Diyos yung pangangailangan natin sa araw-araw. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo doon sa lugar na pinagdalahan sa iyo. Kaya, if you are asking for help, don't hesitate to ask God, not your friend, not your family, but always ask God for your needs. So, number 2, sabi dito, pray for God's protection because we are not in control. So, yung paglalakbay ni na Ezra talagang mahirap kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon. Napakapalad natin o napakaganda na, napakabuti na ng buhay natin. Kasi at that time, ang ginagawa nila talaga yung paglalakbay.
unlike sa atin, may airplane, may jeep, may van, may bus, may private vehicles, napakadali na lang. Pero dati talaga, hindi mo alam na maraming pwedeng umagaw sa'yo. Yung paglalakbay nila, yung mga ari-arian mo, yung anak mo, yung babaeng anak mo na pwede nilang gawing alila o katulong kapag nakuha nila. Pero ngayon, we have a lot of transportation na pwede natin gamitin para mas mapabilis yung pagpunta natin sa isang lugar. Pero dati talaga, kung isipin mo yung panahon ngayon, sa panahon ngayon, sobrang laki na ng changes nito. So, pangatlo, sabi dito, pray that God will carry us through the ups and downs of life. So, eto, sa mga bagay na naranasan ko rin is yung talagang ups and down ng buhay. And mahalaga talaga na we need to pray that God will carry us through our ups and down. So, mahalaga na magkaroon tayo talaga ng deep relationship sa ating Panginoon para dumating mo tayo sa time na makaranas tayo ng mga ganitong klaseng pagsubok. Kung yung tiwala natin sa Panginoon is 100% and yung faith natin talagang panghahawakan natin, God will never leave you nor forsake you. Kasi nasa sa atin na lang kung paano mo ba talaga pinagkakatiwalaan yung Panginoon na mayroon ka. We need to stand on our faith. We need to stand that we have a big God who carry us in times of our ups and down in life. So mahalaga na kilalanin natin sino ba talaga yung Diyos na mayroon tayo. Kilalanin natin alamin natin, kung gaano na ba talaga ka lalim yung pananampalataya na mayroon tayo sa ating Panginoon. So let's pray that God will carry us through the ups and downs of life. So again, unahin natin lagi ang paghingi ng gabay sa Diyos at hindi natin dapat inuuna yung mga bagay na panandalian lamang dito sa mundo. So again, thank you for watching this video. I hope nakatulong po ito sa bawat isa sa atin at marami tayong natutunan. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.